Kabanata 5361. Ano? Agad na tinamad ang lahat ng makitang tinakpan ni Miles Keaton ang kanyang mukha habang nauurong ng ilang hakbang. Naturally, walang sinumang umaasa na gagawin talaga ni Harvey York ang anumang bagay. Hindi lamang niya pinansin ang mga banta ng dalawang sagradong lugar ng pagsasanay sa martial arts, ngunit hindi man lang siya nagpakita ng anumang paggalang kay Khalil Hoffman. Ito ay malinaw na mas masahol pa kaysa sa paghuhugas ni Cora ng mga palikuran. Bumalik sa katinuan si Khalil sa sobrang gulat bago sinamaan ng tingin si Harvey. Nababaliw ka na ba? How dare you hit my man? Galit din si Cora. Papatayin kita. Ikinaway niya ang kanyang kamay, at ang mga disipulo ng Immortal Pavilion ay lumabas na may mabangis na ekspresyon. Nang hindi man lang sinabi ni Harvey, ikinaway ni Prince Gibson ang kanyang kamay nang dumating ang 12-12 ng mga alagad ng Heaven's Gate. Lahat sila ay ganap na armado, ganap na pinipigilan ang mga disipulo ng Immortal Pavilion. Ang mga tao sa Heaven's Gate ay hindi gaanong kahanga-hanga ngunit may mga numero at mga baril upang sugpuin ang sinumang eksperto na nais nila. Maging ang mga alagad mula sa Council of Myth, na handang manggulo, ay nagpakita ng kakilakilabot na mga tingin. Kahit gaano pa sila kalakas, hindi pa rin nila lubusang baliwalain ang lakas ng mga baril. Malamig na tinitigan ni Cora si Prince. Ano ang ibig sabihin nito, Ginoong Prinsipe Gibson? Huwag nating kalimutan na ang Heaven's Gate ay isa ring sagradong martial arts training ground. Hindi mo ba alam kung saang side ka? Natural akong tumayo kasama si Representative York mula pa noong siya ay kumakatawan sa Martial Arts Alliance ng bansa, mahinahong sagot ni Prince Gibson. Natural lang naman di ba? Ikaw, nanginginig sa galit si Cora. She gritted her teeth habang nakatitig kay Harvey. May sasabihin ako sa iyo, Harvey. Magbabayad ka ng malaking halaga para dito. Natural, gusto niyang manindigan para sa kanyang fiancé. Nakakahiya na wala siyang magawa. Mabilis na tumayo si Khalil na parang namamagitan sa sitwasyon. Ikaw ay walang ingat, lubos mong hindi iginagalang si Young Master Miles sa pamamagitan ng hindi paggalang sa kanya, at nakuha mo pa ang mga disipulo ng Heaven's Gate na gumamit ng mga baril. Naisip mo na ba ang kahihinatnan ng paggawa nito? Mga kahihinatnan, tuluyan ng hindi pinansin ni Harvey sina Khalil at Cora, na sinisigawan siya. Humakbang siya bago tinapik sa mukha si Miles na nagising sa gulat. Halika, Young Master Miles. Sabihin mo sa akin, anong kahihinatnan ang makukuha ko pagkatapos kitang sampalan sa mukha? Bastos ka. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Miles matapos bumalik sa kanyang katinuan. How dare you hit me in the face? Even my own father had never done anything like this. You'll regret this. Gagawin mo, sampal. Walang pag-aalinlangan na ibinaba ni Harvey ang likod ng palad niya. Ang kabilang bahagi ng mukha ni Miles ay ganap na namamaga. Napaatras siya ng ilang hakbang habang tinatakpan ang mukha. Hindi ka pakakawalan ng Council of Myth, Harvey. Sampal. Mabilis na sinampal ni Harvey si Miles sa lupa. Agad na bamuka ang kanyang ulo bago siya napuno ng dugo. Ginagamit mo pa rin ang Council of Myth para takutin ako. Sa tingin mo natatakot ako? Tanga ka ba o ano? Bastos ka. Nadapa si Miles Keaton sa lupa na puno ng dugo ang mukha. Walang tigil na umiikot ang kanyang ulo pagkabangon niya. Isa siyang ekspertong martial artist ngunit hindi man lang siya nakaiwas sa tila simpleng sampal ni Harvey York. Ramdam na ramdam niya ang pag-alog ng kanyang utak mula sa kanyang ulo matapos ihampas sa lupa. Sa mismong sandaling ito, wala siyang naramdaman kundi galit at hinanakit. Noon pa man siya ay mayabang, layaw, at kumapit dahil sa takot at paggalang. Kahit na pumunta siya sa Walsing o Mordo, maraming tao ang walang pagpipilian kundi gawin siyang komportable hanggat maaari. At gayon paman, walang nag-iisip na sa sampalan siya ng ganito sa Golden Sands. Hindi lamang ang kanyang mukha ay ganap na namamaga, hindi rin niya naiwasan ang pag-atake. Kung kumalat ang balita tungkol sa insidente, hindi na siya makakaligtas sa hinaharap. Malamang na siya ay magiging pinakamalaking biro sa itaas na bilog.
Nang walang dalawang isip, napuno siya ng walang pigil na galit. Siya ay likas na umatras upang makalayo kay Harvey. Matatapos na siya kung sasampalan pa siya ng ilang beses. Ngayon alam mo na kung ano ang kaya mo. Dapat marunong ka ng rumspito ngayon di ba? Walang humpay na kinutya ni Harvey si Miles matapos makitang may hinanakit siyang umatras ng walang lakas ng loob na gumanti. Tandaan mo sa susunod na huwag kang masyadong magpakitang gilas. Kung hindi, hindi mo alam kung paano ka mamamatay. Ako ang kinatawan ng Martial Arts Alliance ng bansa. Ako ang may-ari ng Council of Myth. For that sake, bubuhayin kita. Kung hindi lang yun, patay ka na. Ngayon, kunin mo na ang iyong fiancé at umalis ka na. Bibigyan ko kayong dalawa ng buong gabi para magsaya. Hayaan mo siyang maghugas ng palikuran sa aking lugar bukas. Sa bawat minutong late siya sa trabaho, sasampalan kita. Nagkibit balikat si Harvey na may kalmadong ekspresyon. Nanginginig sa galit sina Miles at Cora. Gusto nilang patayin si Harvey. At muli, ang mga baril na nakapalibot sa kanila at ang walang humpay na sampal ni Harvey ay nagpatahimik sa kanila. Kinatawang York, "You're crossing the line, hindi ba?" Si Miles ay lubos na hindi iginagalang, ngunit hiniling pa rin ni Harvey kay Cora na hugasan ang mga banyo gaya ng dati. Sa wakas ay nagsalita si Kal-El Hoffman matapos makita ang tanawin. Sa tingin mo ba nandito lang ako para manood ng palabas? I have an immense identity in the underworld. Hindi mo ba naiintindihan ang kapangyarihan ko dito? Humingi ng paumanhin sa pagsampal kay Young Master Miles ngayon din. Kung hindi mo gagawin, hindi kita madaling pakakawalan yan. How dare you disrespect me like this? Do you think I'm an easy target or what? Hinimas ni Kal-El ang kanyang balbas bago pinandilatan si Harvey, na sinamantala ang kanyang seniority. Kalmadong sinulyapan ni Harvey si Kal-El. Hindi ako magsasawang makipagtalo sa iyo para sa kapakanan ng iyong apelyido. Pero kailangan mo nang ilabas ang mukha mo ng ganyan. May sakit ka ba? Ikaw. Agad na nagdilim ang mukha ni Kal-El Hoffman. Sa kanyang pagkakakilanlan sa underworld, hindi pa siya kinukutya ng ganito sa buong buhay niya. Ito ay isang hindi mapapatawad na bagay para sa kanya. Tuturuan kita ng magandang leksyon para sa mga magulang mo ngayon. Pagkatapos, humakbang pasulong si Kal-El bago diretsyong sumuntok sa dibdib ni Harvey York. Bam! Walang alinlangang sinipa ni Harvey si Kal-El. Bam! Tumalbog si Kal-El sa isang poste bago siya bumagsak sa lupa. Siya ay tumingin na lubhang kaawa-awa, na ang kanyang mukha ay namumula sa sakit. Maya-maya ay bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig. Nagtamo siya ng internal injuries mula sa isang sipa lang. Napabuntong hininga sina Miles Keaton at Cora sa takot matapos makita ang eksena. Alam nila na si Harvey ang kinatawan ng Martial Arts Alliance ng bansa. Narinig din nila ang mga eksperto ng India ay nag-iisa niyang tinalo ang lahat ng pinakamahusay na mga martial artists sa India. Gayunpaman, lahat sila ay naniniwala na ang lahat ng ito ay pagmamalabas. Ngunit matapos makita si Kal-El, na nagsanay sa loob ng mga dekada, ay hindi man lang nagawang ipagtanggol ang sarili laban sa isang sipa. Biglang napagtanto ni Miles at Cora kung gaano kahirap harapin si Harvey. Kung tutusin, matalas pa rin ang mga mata nila dahil galing sila sa Sacred Martial Training Ground. Napa-atres si Kal-El habang sinusubukang bumangon gamit ang poste sa tabi niya. Wait lang, bastard! Siya ay nagsalita sa pamamagitan ng pagkagat sa ngipin, at nanlilisik sa kay Harvey. Hindi ito magtatapos ng ganoon kadali. Magbabayad ka para dito. Is that a threat? Napangiti si Harvey. Pagkatapos, inabot niya ang inilagay ni Shay Gibson na tasa sa kamay niya. Casual na lumapit si Harvey kay Kal-El bago nagsalin ng mainit na tsaa sa ulo. Og! Napasigaw si Kal-El sa sakit ng hindi makareact sa sitwasyon. Nag-iinit ang balat niya ng mga sandaling iyon. Are you conscious now? Baliw ka ba talaga? What makes you think you can threaten me? Pagkatapon ng teacup sa lupa, mahinahong pinalakpak ni Harvey ang kanyang mga kamay. Galit na galit si Miles, Cora, at ang iba pa.
Grabe naman kung may natamon siya, pero dito niya pinapahiya si Kal-el. This is unforgivable. How dare you humiliate me like this? Patuloy na umatras si Kal-el habang sumisigaw sa taas ng kanyang baga. Lagi siyang talo kay Harvey, at tuluyan ng nadungisan ang kanyang pride. Hindi ito magtatapos sa ganito. Ire-report ko ito sa Martial Arts Alliance ng bansa. Babayaran mo ito. Humalaklak si Harvey. Sigurado ka ba dyan? Isusumbong mo ba ang amo mo? Galit na galit si Kal-el matapos niyang maalala ang pagkatao ni Harvey. Ikaw, inabot ni Harvey ang mukha ni Kal-el. Ano, nagpunta ka dito para manggulo nang hindi mo alam kung sino ang tama o mali? Do you think you are being reasonable? Halika. Bibigyan kita ng pagkakataong humingi ng tawad. Kung hindi, hindi ka na makakaalis dito gamit ang iyong mga paa. Si Kal-el Hoffman ay likas na nanginginig matapos marinig ang mga salita ni Harvey York. Bumalik siya sa katinuan bago nagpakita ng nakakatakot na ekspresyon. Kasabay nito, nagsimula siyang magsisi sa pagiging tagapamagitan sa kaguluhan ng Myth Council. Hindi ako makapaghintay ng matagal. Bibigyan kita ng 3 segundo. 3, 2. Bago pa man makapagsalita si Harvey ay huminga ng malalim si Kal-el dahil alam niyang hindi na niya kayang labanan si Harvey. Paumanhin, Representative York. Bulalas niya na may malungkot na tingin. At least alam mo kung kailan ka susuko. Hindi ka takatakang nagpumilit ka pa rin pagkatapos ng lahat ng oras na ito. Mapanuksong pinandilatan ni Harvey si Kal-el. Kahit na, kung magpakita ka ulit sa iyong titulo, wala akong pakialam kung sinong pamilya ang sumusuporta sa iyo. Ako mismo ang pipili sa iyo. Naiintindihan mo ba? Nanginginig sa galit si Kal-el. Ito ang unang pagkakataon na nakaranas siya ng ganoong pagkatalo. Gayunpaman, ang mga matatalinong tao ay laging alam kung kailan dapat sumuko. Hindi man lang naglakas loob na magsalita si Kal-el habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin, lalo at lumaban pa. Nagpalit ng ekspresyon si Miles bago tumingin ng masama kay Harvey. Aalis na sana siya. Nawalan ng kahulugan ang tinatawag na pag-uusap. Ang magkabilang panig ay nakatakdang magkasalungat sa isa't isa. Kailan ko sinabing pwede kang umalis? Tanong ni Harvey nang akmang aalis na si Miles. Mabilis na tumalikod si Miles bago binigyan ng death glare si Harvey habang nagngangalit ang mga ngipin. I've gave up, Harvey. Don't try to cross the line. I never crossed the line. Pero hindi ka naman pwedeng umalis na lang pagkatapos mong sirain ang napakagandang sofa ngayon, di ba? Kung kolektahin natin silang lahat, kailangan mong magbayad ng $150 milyong. Pwede ka nang umalis kapag nagawa mo na. Pero kung hindi, kailangan mong magpunas ng sahig. Kapag nangyari iyon, kayo nang magiging asawa mo ang magiging tsismis ng bayan. Ikaw, namumula si Miles sa galit. Sa buong buhay niya ay hindi pa siya nakakita ng ganoong kaangas na tao. Nag-iwan siya ng tseke habang nagngangalit ang mga ngipin bago umalis na may nakakatakot na ekspresyon. Nang makaalis ang lahat, sa wakas ay nagpakawala ng hininga si Prinsipe Gibson. Mukhang malinaw kung saan nakatayo ang lahat ngayon. Iyon ay malinaw sa simula. Sinusubukan lang nilang linlangin tayo sa pag-iisip na malulutas natin ang problema sa pamamagitan ng pagsuko. Mula kay Cora hanggang kay Miles, saka kay Kal-el. Sa tingin mo ba ay nagkataon lang ang lahat? Casual na umupo si Harvey sa isang upuan bago humigop ng tsaa na dala ni Shay Gibson. Because they are so aggressive. Most probably they were very involved with John's family. Then again, baka loko din sila ni Blaine. Kung hindi, hindi nila ako lalapitan ng ganito. Simply put, lahat ng bumungad sa akin kanina. Malamang ang sangla ni Blaine. Naiintindihan ko. Dahan-daang tumango si Prince. Nagpakita rin ng conscious face si Shay. Hindi ko pa rin maintindihan. Dahil alam mong malamang kasama sila sa pamilya John. Bakit ka pumayag sa meeting na yun? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 5365. Humigop ng tsaa si Harvey York.
Ikaw ang pinuno ng Heaven's Gate. Siyempre kailangan kong sumama dahil inimbitahan mo ako. This is my way of supporting you and also strengthen your position. Natahimik si Prince Gibson saglit. Salamat, Sir York. 2. Gusto kong makita kung ang makapangyarihang young master na si Miles ay kapuputin din ng pamilya John pagkatapos na insultuhan ng ganito. Kung tutuusin, ang isang young master na pinakain sa pamamagitan ng isang kutsarang pilak sa buong buhay niya, ay hindi niya matatanggap ang ganoong pagkatalo ng madali. Gusto niya sigurong sampalan si Blaine habang pilit akong sinakal hanggang mamatay. Kung hindi niya mabubuhay ang sarili niya. Natahimik si Prince bago niya naintindihan ang sitwasyon. Talagang naisip mo ang lahat, Sir York. Humanga ako. Pagkatapos nito, kahit na anong uri ng relasyon ang Mythical Council o ang Immortal Pavilion kay Blaine. Tiyak na magsisimula ang isang lamat sa pagitan nila. Ang mga bagay na tulad nito ay hindi maaaring ayusin. Lalala lang ito habang tumatagal. Ang isang tila perpektong plano ay tiyak na magkakaroon ng maraming pagkakamali. Tumawa lang si Harvey. Temporary plan lang yan. Hindi ko nga alam kung gagana. Sana gumana. Nagkibit balikat si Harvey bago siya nag-isip ng kung ano-ano. Tama, si Kal-El ay kabilang sa pamilyang Hoffman. Hindi na natin kailangang pansinin ang pamilya, pero huwag kalimutan na may family event si Lola dito. Baka kailangan mong bantayan ang mga bagay-bagay. Malamang mahihiya si Lola kung magdesisyon si Kal-El na ireklamo tayo doon. Tumango si Prince. Naintindihan ko. Naintindihan niya ang ibig sabihin ni Harvey. Hindi sa natatakot siya. Kung gusto ni Lola na gamitin ang kapangyarihan ng pamilya Hoffman, dapat tumigil si Kal-El para hindi magka-problema. Kung tutusin, malinaw na nasa panig siya ng kalaban pagkatapos ng lahat ng nangyari. Mas mabuting mag-ingat sa halip na maupo. Isa pa, kunin mo ang pera. Tinapik ni Harvey ang tseke sa coffee table. Kailangan mo ng sapat na mapagkukunan para mas madaling mapatakbo ang Heaven's Gate. Kung tutusin, walang magtatrabaho sa iyo ng libre. Dahil ikaw ang namumuno ngayon, dapat kang bumisita sa ibang Holy Martial Training Grounds. Kung tutusin, walang halaga ang pagiging magalang. Hindi ko masyadong pinapansin ang Sacred Martial Training Grounds, but it's also good to know who we're dealing with. Alam ni Harvey na maaari niyang baliwalain ang Sacred Martial Arts Training Ground, ngunit para kay Prince, ibang kwento iyon. Kung tutusin, may mas mahahalagang bagay kaysa sa pakikipaglaban at pagpatay sa Underworld. Dahil napunta sa poder si Prince, maraming bagay ang kailangan niyang gawin. Kung hindi niya mapapanatili ang kanyang posisyon bilang pinuno ng Heaven's Gate kung hindi siya kikilalanin ng mga pinuno ng iba pang sagradong lugar ng pagsasanay sa martial arts. Okay, let's end this conversation, sabi ni Harvey pagkatapos tumayo. Bantayan mo sila, ipaalam sa akin kung may nangyari. Mabilis na tumango si Prince bago ibalik si Harvey sa Hall of Fortune. Hindi nagmamadaling pumasok si Harvey sa loob. Pagkababa ng sasakyan ay tinext niya si Kyrie Patel tungkol sa nangyari noong araw na iyon. Ang kasalukuyang sitwasyon sa Golden Sands ay ibang-iba sa dati. Abala ang pamilya Patel sa pakikipaglaban sa pamilya John. Gusto ni Harvey York na makakuha ng maraming impormasyon si Kyrie Patel hanggat maaari para hindi siya magpanik mamaya. Tumawa si Kyrie matapos matanggap ang text message. Alam niyang ang mga aksyon ni Harvey ay naging malinaw sa sitwasyon ng Golden Sands. Ngunit mas mabilis din ang paggalaw ng mga kalaban dahil sa kanya. Sa madaling salita, naging napaka-tense ang sitwasyon. Napangiti ulit si Harvey matapos makita ang pagmumukha ni Kyrie. Matapos suriin sandali ang sitwasyon, nagpasya siyang pumunta sa tirahan ng pamilya Robin sa halip na pumasok sa loob. Alas 7 ng gabi, dumating si Harvey sa entrance ng residence. Bago niya pinindot ang doorbell, nakita niya ang ilang nakatagong Lincoln limousine na nakaparada sa malapit. Ang mga kotse ay napakasimple, na may mga bintanang 7 layer ang kapal. Kahit na ang mga bala ay hindi maaaring tumagos dito. Sa paghusga mula dito, malinaw kung gaano kakilakilabot ang pagkakakilanlan ng may-ari.
Sinulyapan ni Harvey ang plaka bago lumiit ang kanyang mga mata. Galing sila sa Holcomb. The Hoffmans here. They are too fast. Kumunot ang noo ni Harvey, iniisip kung dumating na ba si Khalil Hoffman. Nagsumbong na siya kay Lola. Nang malalaman na ni Harvey ang nangyari, 12 ng tao ang lumabas sa kanyang tirahan. Nasa unahan si Lola Hoffman, na nagpapakita ng magiliw na ngiti sa kanyang mukha. Ang katabi niya ay 5.7 na talampakan ang taas, gwapong binata na nakasuot ng full suit. Nasa likod nila si Saul Robbins, na mukhang naiinis. Masayang nagkukwentuhan ang grupo ng mga tao nang makarating sila sa sasakyan. Napangiti ang lalaking nakasuot habang binubuksan ang pinto. Pakiusap, Lola. Ngumiti si Lola bago tumingin kay Saul. Babalik ako pagkatapos kumain kasama si Rohan. Ito ay isang family gathering lamang. Huwag kang mag-alala. Pilit na ngumiti si Saul na may ganap na pagbabago sa mukha. Then come back soon. Kumaway si Lola kay Saul bago sumakay sa kotse. Ngumiti si Rohan Hoffman kay Saul bago sumunod sa kanya. Hindi nagtagal, umandar na ang sasakyan. Kakaiba ang tingin ni Lola sa kanya nang makita niya si Harvey na nakatayo sa tabi niya. Si Rohan ay likas ding tumingin kay Harvey. Huminga ng malalim si Saul habang papalayo ang sasakyan. Huwag kang malungkot, Saul. Itatapon mo lahat ng swerte mo kung ganyan ka. Tinapik ni Harvey si Saul sa balikat. Kung tama ang hula ko, dapat siya ang kuya ni Lola, di ba? Ano, nagseselos ka ba sa sarili mong hipag? Tumingin si Saul kay Harvey bago huminga ng malalim. Hindi siya yun. Siya ang ampon na anak ng pamilyang Hoffman, si Rohan Hoffman. Unang manliligaw ng asawa ko. Anota. Pinandilatan ni Saul Robbins si Harvey York na para bang hindi niya mabasa kung gaano kalungkot ang sitwasyon. Napabuntong hininga si Harvey. Iinom tayo sa labas. Hindi mahalaga. Halika at uminom ng tsaa kasama ako sa silid ng pag-aaral. You should stay to it too. Matapos makita ang malungkot na ekspresyon ni Saul, hindi makatanggi si Harvey sa paanyaya. Dumating ang dalawa sa isang tower block sa loob ng residence. Ang lugar ay 1,000 talampakan lamang, na may mga banal na kasulatan at mga antigo na nakalagay sa lahat ng dako. Ang mga sikat na painting mula sa buong mundo ay nakasabit din sa mga dingding. Masasabing kahit na ang dekorasyon ay espesyal, at ang mga bagay dito ay medyo mahalaga. Matapos sinyasan si Harvey na maupo, naglabas si Saul ng ilang anti-gang bracelet bago inilagay sa harap ni Harvey. Narinig ko minsan mong ipinagtanggol si Arlette sa sugal na bato, Harvey. Dapat ay may karanasan ka sa mga hiyas. Ano sa tingin mo tungkol dito? Casual na naglabas ng bracelet si Harvey bago sumulyap dito saglit. Mula noong sinaunang panahon, ang mga pulang agata na may mga bitik at buong kulay ay napakahalaga. Ang isang ito ay nakakaramdam ng gummy at may malabong epekto. Ito ay isang pulang agata, walang duda. Tapos, wala ni isang crack ang makikita dito. Kaya pala peke, ang pulang agata ay may dagta na ineksyon dito. Samantala, ang isang ito ay may pare-parehong kulay na may malinaw na pattern ng daloy. Dilaw ang kulay, ngunit pagkatapos, ang kulay ay malinaw na inihurno. Ang 4 na onsa ng wax ay maaaring maghulog ng isang bato na nagkakahalaga ng libu-libong dolyar. Ito dito ay hindi talaga turquoise. Zircon lang yan. Casual na itinuro ni Harvey ang problema sa mga bracelets bago ngumiti ng mahina. Hindi mo lang ako tinawagan dito para marinig ang mga komento ko tungkol sa mga bracelet na ito, di ba? Hindi ka rin kamukha ng gumawa ng bracelet. Mukhang taunang regalo. Posible. Natigilan si Harvey. Napabuntong hininga si Saul. Tama yan. Ang red, yellow at turquoise agate ay hindi akin. Ang gamit ay kay Lola. Ito ay bahagi ng ibinibigay sa kanya ni Rohan taon-taon. Alam ni Lola na magandang imitasyon lang ito ng mga stall sa gilid ng kalsada. Pero iningatan niya ito, sinasabing iyon ang mahalaga. Malungkot na ekspresyon ang ipinakita ni Saul. Hindi nakaimik si Harvey. Nakuha ba niya ang lahat ng mga regalong ito bago o pagkatapos ng kasal? Nanunuya si Saul. After marriage syempre.
Babaliin ko ang mga paa ni Rohan kapag nangyari yun bago ang kasal. Tumawa lang si Harvey. Naiintindihan ko na nagseselos ka, Sol. Ngunit ang nakaraan ay nakaraan. Dahil hindi ganito ang suot ni Lola, siguro ibig sabihin hindi ganoon ang tingin ni Lola kay Rohan. Huwag mo na masyadong isipin. Hinimas ni Sol ang kanyang mga sentido. Hindi ako nag-aalala na gawin ni Lola ang mga bagay na iyon. Tsaka may tiwala naman ako sa kanya kasi ako ay nagpakasal sa kanya. Tapos, iniinis na naman ako ni Rohan. Tinatawagan niya si Lola para i-check siya every week. Patuloy siyang naghahanap ng isang sikat na doktor para sa kanya nang hindi siya mabuntis. Pumunta pa siya dito para lang tumulong sa isang family event. Tumawa si Harvey York. Malamang maganda lang ang relasyon nila. Si Sol Robbins ay mukhang mapait. Of course, I know that. Pero tignan mo yang bastos na yan. He has ulterior motives. Wala akong sinabi tungkol dito kay Lola, pero parang sobrang kainahinala. Kaya nga kailangan ko ng tulong mo. Natigilan si Harvey. Masyadong mabilis ang takbo ng topic. Gagawin ko ang lahat para makatulong. We are family after all, sagot ni Harvey pagkatapos tumango. Ngumiti si Sol ng mahina. Magandang malaman iyon. Pag may nangyari sa akin, alagaan mo si Lola at ang bata sa sinapupunan niya. Iyon lang ang ating tagapagmana. Tapos, sumimangot si Harvey. Sino ang gustong lumaban sa pamilya Robbins? Napangiti si Sol. Hindi naman ganoon. Parang ganun lang ang sitwasyon. Medyo masyadong payapa ang Golden Sands ngayon. Kahit na, ang kalmado bago ang bagyo ay karaniwang ang pinakanakakatakot na bahagi. Walang nakakaalam kung ano ang susunod na mangyayari. Pero naniniwala ako sa iyo, walang maglakas loob na sumalungat sa iyo kahit anong mangyari. Siguradong may iniisip si Sol, ngunit hindi nag-abalang banggitin ito ni Harvey. Pagkatapos ng lahat, ang parehong ay totoo para sa iba pang mga hermit families. Ayaw namang alamin ni Harvey kung nagpipigil si Sol na sabihin iyon. Masayang nagkwentuhan ang dalawa hanggang alas 11 bago umalis si Harvey. Paglabas niya sa block, likas niyang sinulyapan ang kwarto ni Sol at Lola Hoffman. Madilim ang lugar na parang gabi. Malinaw na hindi bumalik ang may-ari. Mahirap pangasiwaan ang mga usapin ng pamilya, ngunit nag-aalala pa rin si Harvey sa sitwasyon. Sa kanyang paningin, naging pamilya na sina Sol at Lola. Vroom! Ilang Lincoln limousine ang nakaparada sa harap ng pasukan. Bumaba ng sasakyan si Lola na medyo namumula ang mukha at bahagyang amoy alak na nagmumula sa katawan. Si Rohan Hoffman naman ay hindi na bumalik. Good evening, Lola, sabi ni Harvey matapos makitang umiinom si Lola kahit buntis. Medyo late ka na. Mag-aalala si Sol sa iyo, nakasimangot si Lola na mabagal na umindayog bago tumingin ng malapitan. He chuckled when he saw Harvey's face. Hindi siya naglakas loob na sabihin ito ng direkta sa aking mukha, kaya iniling niya sa iyo na pumunta sa halip. Sa tingin ko ay hindi na kailangan. Kasama ko lang ang pamilya ko kumain. Ayos lang kung ayaw niyang sumama, pero mukhang bastos na sikmurain ang negosyo ko ngayon, di ba? Kumunot ang noo ni Harvey. Hindi ko alam kung anong nangyari sa inyong dalawa, Lola. Dapat wala akong sinabi, pero mas mabuting huwag kang uminom dahil mangganganak ka na. Maaapektuhan ka at ang iyong anak. Natahimik si Lola bago ngumiti ng mahina. Salamat, Sir York. Ang aming mga problema ay wala sa iyong negosyo. Si Rohan ay, natigilan si Harvey nang may sumagi sa kanyang isipan. Sinulyapan ni Lola Hoffman si Harvey York bago nginisian. Si Sol din ang nagsabi sa akin tungkol sa first love ko. Tara, inom tayo. Hinila ni Lola si Harvey papunta sa sala ng mansyon. Inikot ni Harvey ang kanyang mga mata bago walang malay na sinundan si Lola sa loob. Ang silid ay medyo madilim, tanging ang fireplace sa sulok ang nagliliwanag ng init. Hiniling ni Lola sa ilang katulong na maghanda ng ilang pinggan at isang bote ng letor na alak, pagkatapos ay nagpalit ng casual na damit bago umupo sa harap ni Harvey. Bahagyang nakikita ang mga binti at cleavage ni Lola.
Ang kanyang mukha ay mukhang mas kaakit-akit sa impluwensya ng alkohol na nakakaapekto dito. Mabilis na umiwas ng tingin si Harvey, iniikot ang kanyang baso. Hindi naman bagay na sabay tayong uminom dito diba? Hamalakhak si Harvey habang hinawakan ang ilong niya. Talagang ayaw niyang sumama kung hindi dahil kay Lola. Siguradong may kakalat na tsismis tungkol sa isang lalaki at isang babae na magkasama. Ayaw mo bang mamagitan sa sitwasyon namin ni Saul? Napangiti ng mahina si Lola habang nakatingin kay Harvey. Sasabihin ko sa iyo ang lahat, ngunit huwag mong sabihin kay Saul. Kumunat ang noo ni Harvey. Sasabihin mo bang 9 love ka ulit kay Rohan? Tama ba si Saul sa lahat? Malamig na tumitig si Harvey. Isang mapang-uyam na tunog ang pinakawalan ni Lola. So, sinabi talaga sa iyo ng batang iyon ang lahat. Hayaan mo akong sabihin ito. Si Rohan lang ang nakasabay ko sa hapunan. Pero kahit 50 tao ang nakapaligid sa amin nang maghapunan kami. Sa tingin mo ba may maaaring mangyari noon? Totoo ba? Natigilan si Harvey. Kung ganoon, hindi ba nararapat na uminom ka ngayon? Sinabi sa akin ng doktor ko na makabubuti sa anak ko kung uminom ako dahil ni-regulate nito ang hormone sa katawan ko, si Lola na nagkibit balikat. Ang bata ay hindi lamang anak ni Saul. Anak ko rin siya. I wouldn't be this irresponsible now, di ba? I only met Rohan for family functions. Dapat mong malaman na dahil ang pamilyang John ang nasa kapangyarihan, kahit na ang pamilyang Patel at ang 6 na hermit families ay pinagsama, baka hindi tayo manalo laban sa kanila. Ang kaganapan ng pamilyang Hoffman ay ang pinakamalaking pagkakataon namin. Kung makukuha namin ang pamilya ko para suportahan kami. Kahit na hindi namin kayang sirain ang pamilya John, mapipigilan namin sila sa pagtalikod sa amin. Ang kaganapang ito ng pamilya ay hindi lamang isang simpleng pagtitipon. Ito ay isang pagkakataon para sa pamilya Patel, sa 6 na hermit families, at sa pamilyang Hoffman na lumagda sa isang kasunduan sa pakikipagtulungan. Ang mga kasunduang ito ay magpoprotekta sa pamilya Patel at sa hermit family. Nakipagkita ako kay Rohan para pag-usapan ang mga detalye. Sinabi niya sa akin na susuportahan din niya ako ng buo. Siyempre, hindi mo ito mababanggit kay Saul. Kung hindi, base sa kanyang saloobin, malamang na hindi siya makakatanggap ng anumang tulong mula sa aking pamilya. Sa mga mata niya, pinapahiya lang siya nito. Kabanata 5370. O nakikita ko, bahagyang tumango si Harvey York. Ayon sa kanya, hindi gaanong makakatulong ang pamilya Hoffman. Ngunit dahil sinusubukan lamang ni Lola Hoffman na tumulong, wala siyang sinabi tungkol dito. Kakatapos pa lang ni Harvey sa kanyang alak ay biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Matapos tingnan ang screen, naglakad siya papunta sa kama bago kinuha ang telepono. This is bad, Sir York. Nanggaling sa tapat ng phone ang seryosong tono ni Prince Gibson. Kal-El is in trouble. Harvey instinctively glanced at Lola bago sumimangot. Namatay na siya. Hindi, ngunit siya ay ganap na paralisado. Para siyang gulay ngayon. Ginagamot siya sa ospital ngayon. Baka masisi tayo dito. Isang awkward na tawa ang pinakawalan ni Harvey. Pupunta ako dyan ngayon. Makalipas ang kalahating oras, dumating si Harvey sa Golden Sands People's Hospital. Ang lugar ay napapaligiran ng maraming tao. Bukod sa mga taong galing sa Heaven's Gate, marami ring ibang tao ang nakasuot ng tradisyonal na damit. Mabilis na lumapit si Harvey kay Prince, hindi pinansin ang paligid. Ano bang nangyayari ngayon? Walang nagbago. Ginagamot pa siya, mariing sagot ni Prince. Nakakuha ako ng isang tao upang suriin ang sitwasyon. Si Kal-El ay kasama pa rin ni Miles at ang iba pa pagkatapos umalis sa Storm Pavilion. Nakatanggap siya ng tawag bago siya nagpasyang pumuntang mag-isa. Pagkatapos noon, may nakakita sa kanya na nag-collapse sa harap ng ospital. May nagtapon sa kanya dito matapos siyang mawalan ng malay. Sinabi ko sa isang tao na suriin ang mga surveillance camera. Dinala siya dito sakay ng van na walang plate number. Nahanap namin ang van, ngunit ito ay pag-aari ng Heaven's Gate. Nawala ang sasakyan namin ng gabing iyon. Pero dahil walang kwenta ang van,
Wala rin pakialam ang Heaven's Gate. At ngayon, nakakatakot ang itsura ni Prince. Ito ay isang pagtatangka upang makahanap ng isang scapegoat. Hindi na makakapag-imbestiga pa ang pulisya sa ngayon. Ngunit sapat na para sabihing hindi ordinaryong insidente ang nangyari kay Kal-El. Napaisip si Harvey sa sitwasyon. Una, tingnan natin ang loob. Nakarating si Harvey sa labas ng emergency room bago tumingin sa salamin. Pinikit niya ang kanyang mga mata nang makita ang eksena. Siya ay napilayan ng isang uri ng lihim na martial art. Nadurog ang tiyan niya. Nadurog din ang ulo niya. Mabuhay man siya, mananatili siyang gulay habang buhay. Napabuntong hininga si Prince. Secret martial arts. Is it someone from the Holy Martial Arts Training Ground? O galing ba sa pamilya ng mga martial artist? Maaari mo bang sabihin kung anong uri ng martial art ito, Sir York? Siyempre kaya ko. Iyan ang Heaven Fist. May dumiretso sa atin dito. Ito ang pangalawang nakatagong sekreto. Malamang walang alam ang pulis. Ngunit malalaman ng sinumang martial artist na napilayan ng Heaven's Fist si Kal-El Hoffman. Natigilan si Prince. Pero hindi pwede. Ako lang ang may mental cultivation technique sa Heaven's Gate sa kasalukuyan.